We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Iloilo City Mayor Jerry Trillanes nagpanindugan nga wala sang ipatuman nga signal shutdown sa highlights sa Dinagyang Festival 2024. Bana, patay, asawa sini, kritikal sang ginpang tiro sang riding in tandem suspect sa Bacolod City. Duha ka construction workers ginatumod nga mga person of interest sa krimen. Negranse nga labing una nga Pilipino nga nakakanta sa Great Wall of China. Kilalahon ta sa Spotlight. Good morning mga kapuso! Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Hi Lynn, good morning! Good morning! Adlaw kita sang Martes, January 23, 2024. Hibaluon tanang nagapangunang nga mga balita sa Western Visayas. Ako sa Aileen Pedreso, live diri sa GMA Bacolod Station. Ako naman si Zen Kilantang Sasa, live diri sa GMA Iloilo Station. Dala namon mga dalag ko nga impormasyon nga dapat ninyo mahibaluan bangod local news matters. Tutok na kayari ng pinakaulihing nga mga balita sa bilog ng Western Visayas. Padayon nga nagapanindugan si Iloilo City Mayor Jerry Trillanes batok sa ginaduso nga signal shutdown sa highlights ng Dinagyang Festival 2024 sa weekend. Suno sa alkalde, apisar ginapaabot ang pagbisita sa syudad sang pamilya ni President Ferdinand Marcos Jr., hindi sa gihapon ini magpatuman sang shutdown. Ang PNP ang nagrekomendar sang among atikang para sa seguridad sang festival. Apang sa nagligad nga tuig, ang shutdown sa limitado lang kung tani nga mga lugar, naglabot sa mga kabanwahanan sa palibot sang Iloilo City, kagbisan pagani sa Guimaras. Sa nagligad nga simana ang Iloilo City Council ang nagpatigayon sa committee hearing kaangot sa rekomendasyon sa PNP kaginalauman nga magwa ini sini nga simana ang ila posisyon kaangot diri. Tiambot sa Philippine Arena signal ano man to sila. Anong ila preparation to sa Philippine Arena para kay Presidente kag kay First Lady kag kabataan niya mo man ato no bro. Supply sang Bombay bastante sa mga merkado. Presyo sang pila ka mga utanon nagmahal. Yaring balita nga aton gintutukan. Talalupang doon nga madamo ang supply sang Bombay sa Pavia Public Market. Nagabili sang 120 pesos to 150 pesos per kilo ang presyo sini. Suno sa manugbaligya, mas nagdamo ang supply, rason nga may pagnubo man sa presyo hanay. 150 pesos ang kilo sang white onions. Damo na bala si bunga mga lokal, may Batangas, may Pangasinan. Hindi na, kumbaga damo na naga-harvest, amo na siya tapos may mga imported naman gasulod, amo na siya nga ang presyo sa Bombay is barato na. Diri sa talipapa nga ini, 20 pesos ang ginubo sa presyo sang Bombay. Si Nanay Adelaida nagbakal sang pangsubak sa iya laswa. Makabulig man, makasave man sila. Posible nga magdamo pang produksyon sang Bombay, ilabi na nga mainit na ang tiyempo. Damo na subong sagwa kay way naman ilaging kontrol. Kaya naman subong na kontrol, ayun sa unang kontrol nanda konti, subong okay. Nahibaloan nga nagpagwa na sang mando ang Department of Agriculture nga temporaryo nga suspendihon ang importasyon sang Bombay agud mahatagan sang pagtamod ang local production, ilabi na nga harvest season na sang local farmers. Kung ang presyo sang Bombay nagnubo, ang presyo sang ahos nagsaka sang 20 pesos kada kilo. 120 pesos to 130 pesos na ang baligyaanay. Samtang nagmahal ang presyo sang utan, bangod sang pagsaka sang presyo, gin-adjust naman sa mga negosyante ang baligyaanay. Ginbuhina ng bugkos sang tugabang, dahon sang kamote, alugbate kag okra. 70 pesos na ang kilo sang talong kag amargoso. Zen Kilantang Sasa para sa GMA Regional TV Early Edition. Sa Bacolod City, bana patay asawa sini kritikal sa gintiro sang riding in tandem suspects. Si Adrian Prietos nakatutok.
Wala na natabangan pa ang manugbaligya sa dog cage si Danilo Importante, 36 anyos, sang Punta Bato, Barangay Tangub, pagkatapos ginpaulanan sang bala pasado las 10 Domingo sang gabi sa Ramilo Drive. Ang asawa si Cindy, 30 anyos, nasa labat man sa pagpanglutang, nagapabilin ini nga kritikal sa ospital. Papauli na mag-asawa upo ng manghod ni Sydney sang ginlagas ang mainis sa motorcycle riding suspects. Ginbalabagan kay ginpaulan ng tiro. Maswerte nga nakadalaga ng ilapod kag natumod ang duha ka lalaki nga responsable sa krimen. Sa pagpakusisa sang Police Station 8, kaigod balay man lang sang duha ang mga suspect. Based sa mga previous nilang pangitabo, no? Ang nangin motibo lang si Sir Adrian ng previous misunderstanding nila, no? Away magkapitbahay kumbaga Sir Adrian. So pero naghantong sa amo ni nga insidente. Ginamonitor karon sa PCP ang duha ka suspect nga lunsay construction worker. Residenteng maini sa isa ka banwa sa Southern Negros Occidental. Tima-tima kag inaway sa mga kabataan nga ginalataw kausa sang krimen. Much better nga mag-surrender sila to face the consequences sa ilang ginhimo. Kag subong man sa pamilya, rest assured nga justice will be served. Kampanteng kapulisan nga madakop ang duha ka suspect. Gina-verify man sa kapulisan kung nakalabot sa barangay ang away sang magkaingon. Kaso nga murder kag frustrated murder ang ipasaka batok sa mga suspect. Adrian Prietos para sa GMA Regional TV Early Edition. Nagdangat sa 3.4 million pesos ang balor sang illegal nga droga nga na-recover sang kapulisan sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa barangay Zamora, Meliza, Iloilo City proper kahapon sang hapon. Sa operasyon nga ginpangunahan sang Iloilo City Drug Enforcement Unit, arestado sang Rexton Amoroso alias Tonton, Rexy Barcebas alias Rexy, kag Joel Abada alias Toto ang tatlo ang lunsay ginakabig nga mga high-value individuals sang otoridad. Nakuha sa mga ini ang pinutos nga suspected shabu nga may gintingob nga kabugaton nga 500 grams. Antes sini nabaklan pa mga suspects ang illegal nga droga nga nagabalor sang 18,000 pesos. Ang buy-bust money ang na-recover man sang kapulisan sa tion sang operasyon. Ang mga suspected shabu ang gilayon nga gin-turnover sa Regional Forensic Unit 6 sa Campo Delgado para sa eksaminasyon. Samtang mga arestado ang ginhunong naman sa Police Station 1. Mga kapuso, ginakulang na subong ang ulan sa Western Visayas. Base sa datos ng Pag-asa, halin January 1 tugtog 21, nagaduag pula kag yellow ang bugos nga rehiyon. Buot silingon sinin na record sa Western Visayas ang way below normal kag below normal rainfall amount. Sa karon wala sa gihapon sang nasiplaptan nga low pressure area sa sulod o kon sagwa sang PAR. Hangin amihan ang nag-apekto sa Northern Luzon samtang posible sa gihapon ang mga local thunderstorms sa iban pang bahin sang pungsod. Suno sa Pag-asa, manami nga panahon ang maeksperiensyahan subong adlaw sa halos bugos nga Western Visayas base sa rainfall forecast sang Metro Weather. Pero magdala sa gihapon sang payong bangod posible ang mahina tubtub kasarangan nga pag-ulan sa pila ka lugar karon sa hapon o kon sa gabi. $3.2 katonelada nga illegal drugs na recover sang otoridad sa kadagatan sang Ecuador. Samtang pila ka lugar sa Germany, nagsanag matapos maglabay ang isa ka meteor. Si Julius Bilacaol nakatutok. Nagdangat sa 3.2 katonelada nga nagabalor sang $50 million o kon 2.8 billion pesos. Ang illegal nga droga nga na-recover sang Armed Forces ang Ecuador nga karga sang isa ka semi-submersible nga sakayan sa kadagatan nga sakop sang pungsod. Ang sakayan ang na-intercept 32 nautical miles nagikan sa siyudad sang Esmeraldas sa operasyon nga ginbuylogan sang Colombian Army. 3 ka mga Colombian national ang gindakop kagintugyan sa kapulisan sang Ecuador kaangot sa among operasyon. Isa ka meteor ang naglabay kag nagdala sang kasanag sa kahawaan sa nasidlangan nga bahin sang Germany. Ang among ation ang nakuhaan sa naka-install nga mga webcam. Ang panalagsahon nga hitabo ang gin-forecast na sa mga astronomer. Suno sa researcher sa Planetary Research Institute sa Berlin nga si Michael A. Ang meteor ang may kadakuon nga 1 metro ang diametro. Ang mga meteor ang mga butang sa space kasubong sang yabok tubtob sa magagmay nga asteroid. Ang pag-init sini sa atmosphere sa kalibutan amo ang nagatuga sa nagasiga sini nga ikog.
Julius Bilacaol para sa GMA Regional TV, Early Edition. Mga kapuso, mangin mas masadya kag puno sang sorpresa ang Dinagyang Festival Celebration sa City of Love. Kaupod ang Kapuso Stars. Sa January 27 na alas 4 sang hapon sa Robinson's Place, Iloilo, updanta sa Kapuso Fiesta si Love Die Repeat star Jeneline Mercado. Ang co-star sini sa serye nga si Mike Tan magapakiligman. Magapos anay sa pagkakontrabida si Stolen Life Carla Abellana bangod magabanding ini anay sa fans. Syempre, get ready naman sa performance ni Bruce Roland sang Asawa ng Asawa Ko. Sa January 27 na ina, ululupod kita nga maghalabira sa Kapuso Fiesta. See you there mga kapuso! Kadungganan hindi lang siya kaugalingon, kundi isang pungsod Pilipinas. Ang gindala sang nagrensi singer nga si Jenny Kusay, sang inianangin pinakauna nga Filipino nga nakakanta sa Great Wall of China sang October sa nagligan nga tuig 2023. Iniangyagin patigayon sa isa ka feng shui exhibit nga ginpasakupan sa mga delegasyon nagikan sa kapinapulo ka mga pungsod. Ang tumalagsahon nga eksperyensya ni Jenny, tutukan ta sang spotlight. Hi there mga kapuso! Welcome back. You're still watching GMA Regional TV Early Edition. This beautiful and wonderful Tuesday morning mga kapuso, mga kaupod naton ang isa kabugal gikan sa La Carlota City kung patag na gani isang kinantahan ng pag-istoryahan. Subong naman niya, isa siya ka-negosyante matapos ng isa ka successful overseas Filipino worker. Kag balik siya sa Bacolod City, diri sa Barangay Villamonte, agad tutukan ng iyang negosyo. At besides, syempre, ang iya passion for singing, nagapadayon. With us this morning is the famous Miss Jenny Kusay. Hi, good morning. Mayong aga kapuso, yes. Mga kapuso. Katahom sa kay Miss Jenny, ginapatahom igid ang aton Tuesday. How are you? Kamusta ang sitwasyon? Kamusta ang pangabuhi? How's life? Excellent. Yes. Let's talk about your life diri sa Bacolod City sa Negros Occidental. Antes ikaw nangin OFW. Pati namon biritera kagid so sa back-to-back barangay competitions before. Yes, I started sa sa mga competition, but before that, mga around 3 or 4 nag-start ko sa singing passion ko. Pero nag-start ko sa mga church and school. Sa school. Saan ka na sa abroad, paano mo ginbalancing imong career at the same time ang imong passion? Siyempre, lain naman to. You went there for different reason, for different cause. Pagkatapos, siyempre, sa panuktok yung imong abilidad sa pagkanta. Siguro, doon nasa ito yung mga Pinoyo, katahi kami bilanay. Paano mo ginbalance ang unang imong career and passion? I think it's also a bit of luck. Kay I had an opportunity to work as a hotelier. I graduated BS Hospitality Management. Okay. And then I was a hotelier in the morning. And then I was able to sing in the same company at night. Ma'am, let's talk about your exposure bilang labing-unang Filipina nga nagkanta sa The Great Wall of China. How was it like? Kamusta experience? When I was in the Great Wall already, so, syempre, amo gini ang pinaka-famous ko yung reaction, it's a dream come true, kid. So, it started in dreams, tapos na may a little bit of luck and hard work. Of course, you cannot just rely on luck, right? We have to do the hard work to achieve our dreams. Who was that master who, saw your potential and nakitaan kaniya sang talento? Bagay ni si Jenny, pang Great Wall ni ang iya abilidad. So I met this master sa workplace man in the hotel when I was singing. This famous master, Master Yun Longzi of Lotus on Water, Singapore. Thank you very much for the great opportunity that you have given me since the time we met. Yes, at first though, medyo duwa ni sila nga Filipina, makanta Chinese song. Sa prestigious event. It's a very luxurious event from the master. When he throws an event, it should be grand. Yes. Great wall. So medyo duwa-duwa sila kay Filipina. Even myself, I asked the master also nga, why me? Why not look for a Chinese singer to sing the song? So they can actually, I believe in you.
may bit-bit ka gamay lang pabati ka aton mga kapuso para mangin lucky and prosperous sa among 2024 pinaagi sa mga golden voice. Pwede? Here we go. I'm going to do my best. Yes, go ahead. 吉祥富贵运龙子，吉祥富贵水上河，富贵华丽满城镇，美在身在富贵人。因为龙起伏，水上藏美河，云中龙，水上河。Sounds like a lullaby for me. Grabe! Congratulations, we're so proud of you. Ano po singanon sa siningakanta? So in that segment, it says that brings your dreams to reality. Prosperity flows to you and flows to me. So it's like, exchange of energy. Exchange of energy. Yes. Go ahead. Ano mensahe ni Jenny sa aton mga kapuso ilabi na gid sa mga OFWs no nga mayara side hustle pagkatapos at the same time sa mga kapuso naton nga mga pamatanon nga gusto man mangin performer abroad, gusto mangin singer kadamo sang opportunity left and right and conquer the world kaangay sa ginobra mo sa Great Wall of China. Go ahead, ma'am. Keep dreaming. So dreaming paired with hard work and don't let anyone stop you on striving to become who you want to be. There you have it, mga kapuso. The beautiful, the highly ecstatic, and the ever-talented Miss Jenny of La Carlota City. Happy New Year! Thank you. Happy New Year. Gong Xi Fa Chai. So that's how we say in Chinese. Sa dugang nga balita, paggutok sang trapiko, mabatyaga na sa Iloilo City proper bangod sa pagpahamtang sa mga stage sa mga judging area para sa highlights ng Dinagyang Festival 2024. Ang pinakauling nga sitwasyon ang igadulong sa aton ni Kim Salinas live, nagikan sa Isnard Street, Iloilo City. Kim, good morning. Sen, mga kapuso, amat-amat na matalupangdan ang pagpugok sa mga salakyan o kung heavy traffic no sa pili ka mga dalanon kung pila ka mga dalanon diri sa syudad sa Iloilo. Inoy bangod sa ginpatuman nga road closures bilang pagpanghanda sa highlights ng Dinagyang Festival 2024. Elabinagid do sa pag-construct sa nagkalinglain o kanabilin pa nga judging area number 2, number 3 kag number 4. Diri naton kung sa bahay naton diri sa judging area number 2 diri sa Iloilo Provincial Capital matulutawhay pa ang trapiko apang may pila ka mga commuter na ang makitaan nga nagalinakat. Tuman gid actually no ang naapektuhan kag madamo kon ang malaba ang mga pila sa salakyan bangod sang traffic sa bahin sa Mabini, Ledesma Street kag sa Quezon no Delgado sa mga kapuso naton. Ginalauman man no sa mga commuter naton sa gabi humalin pa kahapon tubtob sa Enero 25 na may road closures man nga patuman bangod sa blocking sa kasadyahan sa kabanwahanan competition kag sa Dinagyang Tribes competition man. Ginabisuhan o kung nag-abiso ang Iloilo City Traffic Management Unit sa mga Ilonggos nga mangin mapinasensyahon sa sining nga mga tinion agod malikawan no ang road rage kag para sa highlights o kung preparasyon sa Dinagyang Festival. Sa mga kapuso naton magbisita lagi no sa kon mag-standby kag bantayan ang iban pa nga mga dugang nga mga road closures kag rerouting plan para sa highlights sa Dinagyang Festival 2024. Amo itong latest Zen, balik sa imo. Madamo nga salamat sa traffic update, Kim Salinas.
Mga kapuso, ilabi na sa mga motorista, magprepara na sang dugang nga budget para sa gatong sang inyo mga salakyan. Inibangod sa panibago na naman nga round sang oil price hike. Sumugod subo nga aga, piso kag 30 sentimos kada litro ang ginsaka sa presyo sang gasolina. Sa diesel, 95 sentimos ang gintaas sa presyo sang kada litro sini. Wala naman sang paghulag sa presyo sang kerosene. Punong barangay sa Barangay Concepcion, Talisay City, Negros Occidental nga may pinakamadamo sa listahan sa mga botante. Nagpahayag nga wala ginapilit ang mga pumuluyo nga magperma pabor sa charter change. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginpaathag ni Barangay Concepcion punong barangay Paul Leonard D. Oca nga wala sang pilitay ang sinuman nga luyag magperma sa signature campaign sa iya nga barangay diri sa Talisay City angot sa ginaduso nga charter change. Suno kay D. Oca, may initial nga 700 na ka mga residente sa iya barangay ang ginapahayag nagperma pabor sa Chacha. Apang magamay lamang ini kung basihan sa porsyento sa mga registered voters sa barangay. May 6,690 kabotante ang Barangay Concepcion nga pinakadako nga polling precinct sa syudad. Ang sa amo naman part yati depende na iya sa aton nga mga pumuluyo kung masign sa or hindi. Kung hindi wala man nagapilit sa ila. Ginpaathag man sa barangay nga wala sang may monitor nga nagabayad sang kwarta gikan sa nagapatigayon sa signature campaign kabaylo sang perma. Ginabili naman sa mga barangay sa mga pumuluyo ang desisyon kung magasuporta ang mga ini sa Chacha. Una na ginpahayag sa Comelec Negros Occidental nga iga-verify pa ang mga signature campaign nga ginsubmit sa ila kung ang mga ini ang rehistrado nga mga botante. Kung willing sila mag-sign, okay man. Kung hindi, wala man may ginahatag in exchange sa ila balang pag-sign sa petition. Aileen Pedraso para sa GMA Regional TV Early Edition. Posible suguran ang jet grouting sa Ungka flyover subong nga semana. Ini matapos ginrevise ang DPWH-6 ang shoring plan kag ginsumiter sa third-party consultant. Nahibaloan nga ang ginatawag nga shoring amo ini ang ginatukod sa existing pier o kon haligi. Gintinguan sang ahensya nga mangin maligwa ang trapiko agud malikawan ang paggutok sa mga nagalabay nga salakyan. Target nga mabuksan sang DPWH ang ibabaw sang Ungka flyover sa full traffic sa katapusan sang Agosto 2024. Kay open namon ang one lane on both sides, and then on the double shaft on the double column pier ang himuon naton dira nga ang jet grouting is one after the other para hindi kita matamaan sa traffic sa dalom. Kontrobersyal nga pasungay sa San Joaquin, Iloilo ginpatigayon apisar sa pagpamatok sang pila ka animal welfare groups pagpadayon sang tradisyon kag kultura isa sa ginsandigan kun nga ginapadayon ang kahiwatan. Aton tutukan ang GMA Regional TV presents ni Josel Huesca. Napunaan man sang kontrobersiya dayon ang pasungay 2024 diri sa San Joaquin, Iloilo. 32 ka karabaw kag 6 ka baka ang nagsambuwa. Aga pa, preparado na ang mga nagpasakop. Kaangay sang entry halin sa barangay Escalantera. 4 ka bulan naging kondisyon si Tambuler. Mas pressure ang handler nga si Ramil kag tag-iya nga si Earl Gideon kay makaduha na ini nga nagdaog. Gina vitamins naman sir, gina babakal naman gid sa sagwa, bulong, tapos na vitamins na kumpayan. Ginapakaan naman uyad na ruman sa turban, suba. Luwas na gingastuhan, ginhimo nila ini tungod sa ila ginapatihan. Basta kultura ta na padayunon kita na. Hindi mo makita gid nga sa kitanay ora matiga kramatay nga karbaw. Mula ra karbaw ta na makabatsyag lang ra kagamay nga sakit. Kundi kwanta malagyom lang ra. Matapos ang pila ka oras nga paghulat, tiuna sang sambuwa ni Tambuler. Si Anay SB member kag karon board member si Rag, isa sa nagduso para maaprubahan ang ordinansa sa pasungay. May higot ng mga sapat na sa proteksyon sa aton mga kasapatan nga hindi sila matamaan. Kag may ara na time limit
nga dapat sa pag-abot sa ina nga oras kung hindi maglagyo ang isa ka sapat pagabulago na ina. Luwas sa ordinansa, ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts nga intangible cultural property ang pasungay sa banwa sang San Joaquin. Hindi natin sasabihin yung parang walang batayan na pag may away ng mga animals, that's cruelty. In fact, kung titingnan mo, ang sabong mas madugo at namamatay ang mga manok. Tingnan siguro natin ito sa konteksto ng kasaysayan, sa tradisyon at kultura ng isang lugar. Apang para sa isa ka animal welfare group, bisan nga may ordinansa ka ginakilala sang NCCA ang pasungay, padayo nila ini nga ginapamatukan. Does not justify ng animal fights because of the historical contextualization, tradition, or you say it's welfare, it's okay. Still, it is violence. The essence of RA 8485, why was it established, is to prohibit the infliction of pain on animals. Kung nagapakigbato sila, kami makapakigbato man kami, kay iniiya tradisyon sa amon banwa. Tanan nga nagdaog sa pasungay wala sang premyo. Sulo nga gingasto sang San Joaquin LGU ang transportasyon sa mga partisipante. Ginaselebrar namon sa bunga pasungay, ini ang kabuhi sang amon mga kamalaman. Kaya gusto namon ipakita sa amon kabataan kag maapresyar nila ang pagpangabudlay sang amon kamalaman sa mga. Magtimba nga bahin may ginaduso nga kausa, nga ginapanindugan, nga mo ang dapat kag nagakaangay. Pero kung anuman ang madangtan, ina ang pamatbatan sa paglipas sang panahon. Josel Huesca para sa GMA Regional TV Early Edition. Mga kapuso nga kadisnon, get ready sa kasadya nga dala sang Kapuso Stars nga magabisita sa inyo. Bantayan si Shining Inheritance star Paul Salas nga sigurado nga magapakilig sa audience. Ma-amaze naman sa beauty ka good vibes nga dala ni Lian Valentin. Ang energy reserba para sa mga pagsinggit kung magwa na si Luke Conde. Sila ang manging bisita sa Coronation Nights ng Dinagsa Queen 2024 sa Cadiz Arena ina mga kapuso sa January 26, 7 p.m. Gani, see you there! Lin, ang tag sa katao ang ginbunaag nga may kaugalingon nga talento. Yara na sa aton kung paano naton inipasan yugon. Matuod ina Zen, sunugani sa American novelist nga si Erica Jong. Everyone has talent. What's rare is the courage to follow it to the dark places where it leads. Ang talento ang aton lang mapasanyo kung kita ang may kaisog nga ini ang ipakita sa bugos nga kalibutan. Mga kapuso, madamo gid nga salamat sa pagtutok sa GMA Regional TV Early Edition. Updan nyo kami halin Lunes, tugtog Biyernes. Mahimo nyo nga malantaw ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com kag mag-subscribe sa ating official YouTube channel, GMA Regional TV. Ako si Aileen Pedreso. Kag ako naman si Zen Kilantang Sasa, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod. Good morning mga kapuso.